Hello sa lahat. Ako si Brother Leo. Ikinagagalak kong makasama kayo ulit. Ngayong araw, gusto kong ibahagi ang karanasan ng isang brother. Mula pagkabata, naimpluwensyahan siya ng tatay niya at naniwala siya na kung kaya mong maging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa iyo, ibig sabihin ay mabuti kang tao. Madalas siyang pagkatiwalaan ng iba ng mga gampanin. At kahit naabala siya sa sarili niyang gawain, nahihiya siyang tumanggi. Kaya para mapagbigyan ang iba, sa huli ay naaantala niya ang sarili niyang tungkulin. Anong klaseng tiwaling disposisyon ang nakatago sa likod ng kawalan ng lakas ng loob na tumanggi sa mga ipinagkakatiwala ng iba? Kapag ginagawa iyon ng iba, ano ang tamang paraan ng pagsasagawa? Naniniwala ako na makikita ninyo ang sagot pagkatapos mapakinggan ang karanasang ito. Noong bata pa ako, madalas kong nakikita ang tatay ko na tinutulungan ang ibang mga pamilya sa mga gampanin nila. At kahit sino pa ang lumapit sa kanya na may kailangan, lagi siyang pumapayag na tumulong. Minsan, kahit naabala siya sa mga usaping pampamilya, masyado siyang nahihiyang tumanggi sa iba, kaya kinalaunan ay naging gustong-gusto siya ng mga tao. Naisip ko, ang pag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan ay nagkakamit ng paghanga at pagsangayon. Gusto kong maging isang mabuting tao tulad ng tatay ko paglaki ko. Paglaki ko, dahil mahilig akong magbutingting ng mga kagamitang di kuryente, sa tuwing may sirang radyo, TV, o ilaw sa kapitbahay, lumalapit sa akin ang mga kapitbahay para humingi ng tulong at hindi ko sila basta-basta tinatanggihan. Naisip ko na kapag humihingi ng tulong sa akin ang iba, ibig sabihin nito ay pinagkakatiwalaan at pinahahalagahan nila ako at na hindi ko sila dapat biguin. Matapos matagpuan ang Diyos, nagsimula akong gumawa ng mga tungkulin sa iglesia. Dahil may kaunti akong alam sa mga computer, kaya kong ayusin ang karamihan sa mga karaniwang problema. At saan man ako magpunta, hinihiling ng mga kapatid na tulungan ko sila sa mga issue sa computer. Pumapayag ako sa bawat pakiusap. Sa pakiramdam na dahil lumapit sa akin ang mga kapatid, nagtitiwala sila sa akin, kaya kailangan kong gawin ang lahat ng makakaya ko para tumulong at hindi sila biguin. Kalaunan, itinalaga akong gawin ang mga tungkulin ko sa ibang lugar. At paminsan-minsan, kapag umuwi ako, sinasabi sa akin ng asawa ko na may ilang kapatid na gustong tulungan ko silang kumpunihin ang mga computer nila. Sinasabing dahil mahusay ang mga kasanayan ko, hinihintay nila ang pagbabalik ko para ayusin ang mga iyon. Pagkarinig nito, mas lalo kong naramdaman na nagtitiwala sa akin ang mga kapatid. At kahit abala ako sa mga tungkulin, inuuna kong tulungan sila sa mga problema sa computer. Noong Marso 2024, bumalik ako sa aking bayang Sinilangan para diligan ang mga baguhan. Pero dahil kasi simula ko palang magsanay, hindi ko pa alam kung paano lutasin ang ilang problema at paghihirap na kinakaharap nila at kailangan kong mas magsangkap ng mga katotohanan tungkol sa mga pangitain. Alam ng mga kapatid na nakabalik na ako, kaya kapag nagkakaproblema ang mga computer nila, lahat sila ay lumalapit sa akin para sa mga solusyon. Isang araw, habang sinisikap kong unawain ang mga isyu ng mga baguhan at nagsasangkap ng mga katotohanan sa sarili ko, naghahandang makipagbahaginan sa mga baguhan sa susunod na pagtitipon. Isang brother ang lumapit sa akin na nagsasabing may problema ang computer niya at kailangan niyang tulungan ko siyang ayusin ito. Medyo nabagabag ako. Naisip ko, kailangang apurahang malutas ang mga problema ng mga baguhan. At kailangan ko pang magsangkap ng mga katotohanan sa aking sarili tungkol sa mga pangitain. Kapos sa oras. Pero kung direkta akong tatanggi, hindi ba madidismaya nito ang brother? Papangit kaya ang tingin niya sa akin
Sasabihing wala akong pagmamahal? Kaya isinantabi ko ang aking mga tungkulin at sumama sa brother para asikasuhin ang isyu ng computer niya. Na inabot hanggang alas 11 o alas 12 ng gabi para tuluyang maayos. Bandang tanghali kinabukasan, nagmamadali siyang bumalik. Sinasabing nagkakaproblema na naman ang computer niya at hiniling niya sa akin na tingnan itong muli. Gusto ko sanang sabihin na wala akong oras at humanap na lang siya ng iba na mag-aayos nito, pero naipit ang mga salita sa lalamunan ko. Naisip ko, nagtitiwala siya sa akin na aayusin ang computer. Paano ko siya hahayaang umalis na dismayado? Kaya muli kong isinantabi ang aking mga tungkulin para kumpunihin ang computer. Pagkatapos ng masusing pagsusuri at pagkukumpuni, nagamit na ng normal ang computer. Masayang sinabi ng brother, "Panatag ang loob ko kapag nandito ka." Natuwa ako ng husto nang marinig ko ito. At naramdaman kong mataas ang tingin sa akin ng mga kapatid. At na isa akong taong mapagkakatiwalaan sa mga puso nila. Pero dahil tinulungan ko ang brother na kumpunihin ang computer, hindi ako nakapagsangkap sa sarili ko ng mga katotohanan sa pangitain na dapat sana ay nagawa ko. Hindi nalutas sa tamang oras ang mga problema ng mga baguhan at bahagya akong nakonsensya. Naisip ko, kahit na natugunan ko ang mga pangangailangan ng brother, naantala ko naman ang sarili kong mga tungkulin. Naaayon ba sa mga layunin ng Diyos ang ginawa ko? Sa isa pang pagkakataon, isang sister ang maagang-maagang pumunta sa bahay ko. Sinasabing hindi makakonekta ng maayos sa internet ang computer niya. At hiniling niyang tingnan ko ito. Sinabi rin niya na ngayong nakabalik na ako, mas madali nang humiling sa akin na ayusin ang computer niya. Medyo nabagabag ako. Naisip ko, nagsisiyasat ng gawain ng mga leader kamakailan. At nakita nilang may ilang hindi pa nalulutas na mga kuro-kuro at problema ang ilang baguhan na responsibilidad kong diligan. Hinihimok nila akong mabilis na sangkapan ang sarili ko ng mga katotohanan sa pangitain at kailangang apurahang malutas ang mga isyu ng mga baguhan. Saan ako kukuha ng oras para ayusin ang computer ng sister? Isa pa, hindi naman apurahang kailangan ng sister ang computer niya. At pwedeng ipasa ang isyong ito sa mga kapatid na dalubhasa sa pagkukumpuni ng computer. Gusto kong tanggihan ang sister, pero hindi ko magawang sabihin. Iniisip na masayang pumunta rito ang sister para hanapin ako. Kung tatanggi ako, hindi ba talagang madidismaya siya? Ano na lang ang iisipin niya sa akin kung ganoon? Kaya pumunta ako para tulungan siyang ayusin ang computer niya at inabot ito hanggang pagkalipas ng alas 10 ng gabi bago tuluyang natapos ang pagkukumpuni. Dahil tinulungan ko ang sister sa computer niya, wala akong naging oras para pagnilayan ang mga isyu ng mga baguhan. Kaya hindi ganoon kaganda ang naging mga resulta ng pagtitipon. Sa ganitong paraan, sa tuwing lumalapit sa akin ang mga kapatid para humingi ng tulong, lagi kong isinasantabi ang pangunahin kong gawain para kumpunihin ang mga computer nila. Kahit alam kong lubha nitong naaantala ang sarili kong mga tungkulin, sa tuwing lumalapit sila sa akin, lagi akong hiyang-hiya na tumanggi. Nagbukas ako ng damdamin at nakipagbahaginan sa asawa ko tungkol sa kalagayan ko at ipinanood niya sa akin ang isang video ng patotoong batay sa karanasan. Dito, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Maging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa iyo. Ito ay isang mahalagang anyo ng wastong asal na itinatanim sa bawat isa ng kanilang pamilya o ng lipunan. Kung taglay mo ang wastong asal na ito, sasabihin ng mga tao na ikaw ay marangal, kagalang-galang at may integridad at ikaw ay gagalangin at titingalain ng lipunan. Dahil ang pariralang maging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa iyo
ay nagmumula sa mga tao, kay Satanas, kaya ito ang bagay na dapat nating himayin at kilatisin, at lalo pa ay ang bagay na dapat nating talikdan. Bakit natin dapat kilatisin at talikdan ang pariralang ito? Suriin muna natin kung tama ba ang pariralang ito at kung tama ba na maging klase ng tao na kumakatawan sa pariralang ito. Talaga bang marangal na maging isang taong kayang isabuhay ang parirala na maging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa iyo at taglayin ang ganitong uri ng moral na karakter? Taglay ba ng gayong tao ang katotohanang realidad? Taglay ba niya ang pagkatao na dapat taglayin ng mga nilikha at ang mga prinsipyo ng sariling pag-asal na dapat nilang sundin gaya ng sinasabi ng Diyos? Nauunawaan ba ninyong lahat ang pariralang maging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa iyo? Ipaliwanag muna ninyo sa sarili ninyong mga salita kung ano ang ibig sabihin ng pariralang ito. Nangangahulugan ito na kapag ipinagkatiwala sa iyo ng isang tao ang isang gampanin, dapat ay ibuhos mo ang buong lakas mo para magawa iyon. Kaya, ganoon ba talaga kayo dapat kumilos? Ang kahulugan ng pariralang maging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa iyo ay na kung ipinagkatiwala sa iyo ng isang tao ang isang gampanin, nangangahulugan itong mataas ang tingin niya sa iyo, may tiwala siya sa iyo, at iniisip niyang mapagkakatiwalaan ka, at sa gayon, anuman ang ipagawa sa iyo ng taong iyon, dapat kang pumayag at gawin ito ng mahusay at wasto ayon sa kanilang mga hinihingi, at pasayahin at paluguran sila, kung gayon, isa kang mabuting tao. Ang implikasyon nito ay na ang pamantayan sa pagtukoy kung isa kang mabuting tao ay kung nalulugod ba ang taong nagkatiwala sa iyo ng isang gampanin. Maipapaliwanag ba ito sa ganitong paraan? Oo. Kung gayon, hindi ba't madaling maging mabuting tao sa paningin ng iba at kilalanin ng gayon ng lipunan? Oo. Ano ang ibig sabihin ng madali ito? Ang ibig nitong sabihin ay na napakababa ng pamantayan at talagang hindi marangal. Sa pagninilay sa mga salita ng Diyos, naisip ko kung paano ako naimpluwensyahan ng tatay ko mula pagkabata. Nakita ko na kapag lumalapit ang mga kanayon sa tatay ko para humingi ng tulong, mas gugustuhin pa niyang isantabi ang mga bagay-bagay sa sarili niyang pamilya para wastong pangasiwaan ang mga suliranin ng iba, na sa huli ay kumuha ng tiwala ng mga nasa paligid niya. Kaya naisip ko na ang pag-asal ayon sa ideyang maging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa iyo ang dahilan kung bakit nagiging mapagkakatiwalaan at mabuti ang isang tao. Dahil mahilig akong magbutingting ng mga kagamitang dikuryente, sa tuwing nasisira ang mga ilaw, radyo, TV, o iba pang kagamitan ng sinuman, kung lalapit sila sa akin, lagi kong gagawin ang lahat ng makakaya ko para tumulong na makumpuni ang mga bagay na ito. Naniwala ako na ito ang tanging paraan para mapanindigan ko ang tiwala ng iba sa akin. Sa tuwing inaayos ko ang mga gamit ng ibang tao at naririnig ang kanilang papuri at pasasalamat, masayang masaya ako. At pakiramdam ko na sa puso nila ay isa akong mapagkakatiwalaan at mabuting tao. Pagkatapos manampalataya sa Diyos, namuhay pa rin ako ayon sa pananaw na ito. Nagdidilig ako ng mga baguhan. At dahil kasi simula ko palang magsanay, marami akong kakulangan at hindi ako makapagbahagi ng malinaw tungkol sa ilang katotohanan. Kaya kailangan kong mas masangkapan ng katotohanan pagdating sa mga pangitain dahil sa gayon ko lang magagawa ng maayos ang tungkulin ko. Gayunpaman, hindi ako nagbuhos ng pagsisikap sa pangunahin kong gawain. Kapag lumalapit sa akin ang mga kapatid para humingi ng tulong sa mga problema sa computer,
para hindi sila madismaya at mapanatili ang maganda kong imahen sa kanila. Dagli kong isinasantabi ang mga tungkulin ko para tulungan sila sa mga isyu sa computer. Bilang resulta, hindi ako naghanap o nagsangkap sa sarili ko ng mga katotohanang nauugnay sa mga problema ng mga baguhan at hindi nagtamo ng magagandang resulta ang mga pagtitipon. Nakontrol ako ng pananaw na maging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa iyo. Laging isinasaalang-alang kung ano ang iisipin ng mga kapatid sa akin at mas pinahahalagahan ang mga ipinagkatiwala ng mga tao sa akin kaysa sa sarili kong tungkulin. Nabibigo kong tuparin ang sarili kong tungkulin. Paano ko matatawag ang sarili ko na isang mabuting tao? Kalaunan ay pinagnilayan ko. Bakit mas gusto ko pang mahadlangan ang tungkulin ko kaysa tanggihan ang mga hiling ng ibang tao? Anong klaseng problema ito? Pagkatapos ay nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sinasabi ng ilang tao, sa mga tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa kanila, marami ding hindi naghahangad na makinabang sa ibang tao. Nilalayon lang nilang maging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa kanila ng iba. Tinataglay talaga ng mga taong ito ang wastong asal na ito. Hindi tumpak ang pahayag na ito. Kahit pa hindi sila naghahangad ng kayamanan, mga material na pag-aari, o anumang uri ng pakinabang, naghahangad sila ng kasikatan. Ano ba itong kasikatan? Ang ibig sabihin nito, tinanggap ko ang gampaning ipinagkatiwala sa akin ng taong iyon. Naroroon man o wala ang taong iyon, hanggat ginagawa ko ito ng maayos at tapat na pinapangasiwaan kung ano ang kanyang ipinagkatiwala sa akin, magkakaroon ako ng magandang reputasyon. Kahit papaano ay malalaman ng ilang tao na isa akong mabuting tao, isang taong may mabuting karakter, at isang taong karapat-dapat na tularan. Maaari akong magkaroon ng puwang sa mga tao at mag-iwan ng magandang reputasyon sa isang grupo ng mga tao. Sulit iyan. Sinasabi ng ilang tao, maging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa iyo, at dahil pinagkatiwalaan tayo ng iba ng isang bagay, naroon man sila o wala, dapat natin itong pangasiwaan ng maayos at itaguyod ito hanggang sa matapos. Kahit pa hindi tayo makapag-iwan ng magandang pangalan sa posteridad, kahit pa paano ay hindi tayo pipintasan ng mga tao kapag nakatalikod tayo sa pamamagitan ng pagsasabing wala tayong kredibilidad. Hindi natin maaaring hayaan ang mga susunod na henerasyon na makaranas ng diskriminasyon at magdusa ng ganitong uri ng kawalang katarungan. Ano ang hinahanap nila? Naghahanap pa rin sila ng kasikatan. Labis na pinahahalagahan ng ilang tao ang kayamanan at mga pag-aari, samantalang ang iba naman ay pinahahalagahan ang kasikatan at pakinabang. Ano ang ibig sabihin ng kasikatan? Ano ang mga partikular na paglalarawan ng kasikatan sa mga tao? Ang matawag na mabuting tao, isang taong may mataas na moralidad, isang huwaran, isang taong matuwid, o isang banal. Meron pa ngang ilang tao na dahil nagtagumpay sila sa pagiging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa kanila at nagkaroon sila ng ganitong uri ng mabuting karakter sa isang kaso lang, ay walang katapusan silang pinupuri at nakikinabang sa kanilang kaluwalhatian ang kanilang mga inapo. Kita mo, higit na mas marami ang mga pakinabang na ito kaysa sa kaunting nakukuha nila sa kasalukuyan. Kaya, ang motibasyon ng sino mang sumusunod sa di umano'y pamantayan ng moralidad na pagiging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa iyo ay hindi ganoon kasimple. Hindi lamang nila hinahangad na tuparin ang kanilang mga individual na obligasyon at responsibilidad, sa halip ay sinusunod nila ito para sa personal na pakinabang o kasikatan. Para sa buhay na ito,
o para sa susunod na buhay. Siyempre, mayroon ding mga taong nagnanais na maiwasang mapintasan kapag nakatalikod sila o na maiwasang magkaroon ng masamang reputasyon. Sa madaling salita, ang motibasyon para gawin ng mga tao ang ganitong bagay ay hindi simple. Hindi ito tunay na isang aksyon na nagmumula sa perspektiba ng pagkatao, ni mula sa responsibilidad sa lipunan ng sangkatauhan. Sa anumang panlipunang pamayanan o grupo, gusto ng mga tao na sabihin ng iba na sila ay isang taong may mataas na moral na karakter, isang mabuting tao, isang taong may magandang reputasyon, isang taong mapagkakatiwalaan at nararapat na pagkatiwalaan ng mga gampanin. Gusto nilang lahat na magtatag ng ganoong imahe para maging mataas ang tingin sa kanila ng iba at para paniwalain ang iba na mararangal silang individual na gawa sa laman at dugo, na may mga damdamin at may katapatan, na hindi sila walang puso o tagalabas. Kung gusto mong maging bahagi ng lipunan at matanggap at kilalanin nila, kailangan mo munang idulot na kilalanin kanila bilang isang taong may mataas na moral na karakter, isang tao na may integridad at kredibilidad. Kaya, ano man ang hilingin nila sa iyo, sinusubukan mo ang lahat ng makakaya mo para mapalugod at mapasaya sila pagkatapos nakakatanggap ka ng papuri mula sa kanila bilang isang mapagkakatiwalaang tao na may mataas na moral na karakter at handa ang lahat na makihalubilo sa iyo. Sa ganitong paraan, nakadarama ka ng pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili sa buhay mo. Kung kikilalanin ka ng lipunan, ng karamihan, at ng iyong mga katrabaho at kaibigan sa paligid mo, magiging partikular kang kontento at magiging kasiyasiya ang iyong buhay. Inilantad ng mga salita ng Diyos ang ugat ng problema. Kapag nagagawa ng mga tao na maging tapat sa pangangasiwa ng mga gawain ng iba, hindi ito dahil sa gusto nilang tuparin ang kanilang mga responsibilidad, kundi dahil gusto nilang magkamit ng magandang reputasyon. Sa pagninilay sa sarili ko, nakita kong naimpluwensyahan ako ng tatay ko mula pa sa pagkabata. Sa tuwing nasisira ang mga kagamitan ng sinuman at humihingi sila ng tulong sa akin, lagi akong pumapayag. Ginawa ko ang lahat ng ito para magkaroon ako ng magandang reputasyon sa nayon at para purihin ako ng iba. Nang magsimula na akong gumawa ng aking tungkulin, sa tuwing lumalapit sa akin ang mga kapatid na may mga problema sa computer, hindi ko maramdamang pwede akong tumanggi, gaano man ako kaabala sa aking tungkulin. Lalo na kapag sinasabi ng mga kapatid na mahusay ang mga kasanayan ko sa pagkukumpuni, talagang nasisiyahan ako. Iniisip na ito ay ang pagtitiwala nila sa akin. Upang mapanatili ang isang magandang imahen sa puso ng mga kapatid, kahit na alam kong hindi pa nalulutas ang mga problema ng mga baguhan at na kailangan ko pang mas masangkapan ang sarili ko dahil hindi pa malinaw sa akin ang katotohanan pagdating sa mga pangitain, kapag lumalapit sa akin ang mga kapatid para magpatulong sa computer, kahit na gusto kong tumanggi, hindi ko lang talaga masabi ang mga salita dahil natatakot akong madismaya sila. Naisipin nilang wala akong pakialam at magkaroon sila ng masamang impresyon sa akin. Sa realidad, kung apurahan nilang kailangan ang kanilang mga computer, ayos lang na paminsan-minsan akong tumulong na lutasin ang mga problema nila. Pero hindi naman apurahang kailangan ng iba ang kanilang mga computer at pwede sanang ibigay ang mga iyon sa mga kapatid na gumagawa ng tungkulin sa pagkukumpuni ng computer. Pero dahil ayaw ko silang madismaya, lagi akong pumapayag. Makaaapekto man ito o hindi sa aking tungkulin, at bilang resulta, naabala ang aking mga tungkulin. Pinahalagahan ko ng husto ang sarili kong kasikatan at pakinabang, at mas pinili kong maantala ang aking tungkulin para lang mapanatili ang isang magandang imahen sa puso ng iba at ipaisip sa iba
na ako ay isang mapagkakatiwalaan at mapagmahal na mabuting tao. Talagang napakamakasarili at napakakasuklam-suklam ko. Ang tungkulin ay isang atas na ibinigay sa mga tao mula sa Diyos. Ito ang responsibilidad na dapat isakatuparan ng isang nilikha higit sa lahat, pero itinuring ko ang mga bagay na ipinagkatiwala sa akin ng mga tao bilang mas mahalaga kaysa sa aking tungkulin. Gaano man kahirap o kaubos oras gawin ang mga bagay na ipinagkatiwala sa akin ng iba, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para gawin ng maayos ang mga iyon. Hindi iniisip kung paano gagawin ang sarili kong tungkulin sa paraang makapagpapalugod sa Diyos. Napanatili ko ang isang magandang imahen sa puso ng mga tao. Pero sa mga mata ng Diyos, naging isang tao ako na hindi sineseryoso ang kanyang tungkulin. Na ginagawa ito ng walang katapatan o pagkamapagkakatiwalaan. Talagang pinagbabalibaligtad ko ang aking mga prioridad at inuuna ko ang dapat ihuli. Biniyayaan ako ng Diyos ng pagkakataong diligan ang mga baguhan. Umaasang hahanapin ko ang katotohanan para lutasin ang kanilang iba't ibang kuro-kuro at problema. Binibigyang daan silang makilala ang gawain ng Diyos at maagang makapag-ugat sa tunay na daan. Dapat sana ay isinaalang-alang ko ang mga layunin ng Diyos at tinupad ng maayos ang aking mga tungkulin anuman ang sitwasyon. Kalaunan ay pinagnilayan kong muli. Paano ko ba dapat itrato ang mga bagay na ipinagkatiwala sa akin ng iba? Sa aking paghahanap, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Kung ang mga gampaning ipinagkatiwala sa iyo ay hindi masyadong kumukonsumo ng iyong oras at enerhiya, at nasa loob ng mga limitasyon ng iyong kakayahan, o kung meron kang tamang kapaligiran at mga kondisyon, kung gayon, dahil sa konsensya at katwiran ng tao, maaari kang gumawa ng ilang bagay para sa iba at subukang tugunan ang ilan sa kanilang mga makatwiran at naaangkop na hinihingi sa loob ng saklaw ng kaya mong gawin. Subalit, kung ang mga gampaning ipinagkatiwala sa iyo ay nangangailangan ng marami mong oras at enerhiya at masyadong nagnanakaw ng iyong oras, hanggang sa puntong dahil sa mga ito ay isinasakripisyo mo na ang iyong buhay at ang iyong mga responsibilidad at obligasyon sa buhay na ito at ang mga tungkulin na dapat mong gawin bilang nilikha ay mawawala na at mapapalitan. Ano ang dapat mong gawin? Dapat kang tumanggi dahil hindi mo ito responsibilidad o obligasyon. Pagdating naman sa mga responsibilidad at obligasyon sa buhay ng isang tao, maliban sa pag-aalaga sa mga magulang at pagpapalaki ng mga anak, at pagtupad sa mga responsibilidad sa lipunan at sa ilalim ng balangkas ng batas, ang pinakamahalagang bagay ay na dapat igugol ang enerhiya at oras at buhay ng isang tao sa paggawa ng tungkulin ng isang nilikha, sa halip na makonsumo ang kanilang oras at sigla ng isang gampaning ipinagkatiwala sa kanila ng sino mang individual. Ito ay dahil nililikha ng Diyos ang isang tao. Binibigyan siya ng buhay at dinadala siya sa mundong ito hindi para gumawa siya ng mga bagay o tumupad ng mga responsibilidad para sa kapakanan ng sino mang ibang tao. Ang dapat tanggapin ng mga tao ng higit sa lahat ay ang atas ng Diyos. Tanging ang atas ng Diyos ang tunay na atas. Ang pagtanggap sa isang gampaning ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao ay nangangahulugan ng pagpapabaya sa iyong mga wastong tungkulin. Walang sino mang kwalipikadong humingi sa iyo na igugol mo ang iyong katapatan, enerhiya, oras, o maging ang iyong kabataan at buong buhay para sa mga gawaing ipinagkakatiwala nila sa iyo. Ang Diyos lamang ang may karapatan na humingi sa mga tao na gawin nila ang kanilang tungkulin bilang mga nilikha. Bakit ganoon? Kung ang anumang gampaning ipinagkatiwala sa iyo ng sino mang tao ay nangangailangan ng maraming oras at enerhiya mo,
hahadlangan ka nito sa paggawa ng iyong tungkulin bilang isang nilikha at maaari ka pa nga nitong hadlangan mula sa pagsunod sa tamang landas sa buhay at babaguhin nito ang direksyon at mga layon mo sa buhay. Hindi ito isang mabuting bagay. Isa itong sakuna. Itinuro sa akin ng mga salita ng Diyos ang isang landas ng pagsasagawa. Sa buhay na ito, ang bagay na dapat nating tanggapin higit sa lahat ay ang atas ng Diyos na dapat nating tapusin ng buong puso at isipan. Pagdating naman sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng iba, dapat nating isaalang-alang kung kakain ba ang mga ito ng masyadong maraming oras at kung makahahadlang ba ang mga ito sa pangunahin nating tungkulin. Kung hindi naman mauubos ng mga ito ang oras natin at hindi tayo masyadong abala sa ating tungkulin, batay sa konsensya at katwiran ng tao, pwede tayong tumulong na lutasin ang mga iyon. Gayunpaman, kung makaaapekto sa pangunahin nating tungkulin ang pagtulong sa iba, dapat tayong tumanggi at hindi dapat maigapos ng tradisyonal na ideyang kultural na maging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa iyo. Pero noon, wala akong anumang prinsipyo sa kung paano ko tratuhin ang ipinagkatiwala ng iba sa akin. Sino man ang humingi ng tulong sa akin, hindi ko sila tinatanggihan. At bilang resulta ay naharangan ang sarili kong tungkulin. Kahit na walang masama sa pagtulong sa mga kapatid na kumpunihin ang mga computer, kung uubos ito ng maraming oras at maaantala ang tungkulin ko, dapat akong tumanggi at ipaliwanag ang sitwasyon sa mga kapatid. Maiintindihan nila iyon. Hindi ko dapat laging isaalang-alang kung ano ang tingin ng iba sa akin. Sa halip ay dapat akong magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos at sa mga prinsipyo. Isang gabi, may dalawang brother na pumunta sa bahay ko. Sinasabing may isang bagong computer na ayaw bumukas at kailangan nila ako para tingnan ito. Nabagabag ako. Iniisip na meron pa akong apurahang gawain na hindi pa tapos at kung papayag akong tumulong sa pag-aayos ng computer nila, siguradong maaantala ako ng malaki. Pero kung direkta akong tatanggi, ano ang iisipin nila sa akin? Dumating silang masaya, pero uuwi silang dismayado. Hindi ba't mag-iiwan ako ng masamang impresyon sa kanila? Napagtanto kong isinasaalang-alang ko na naman ang aking katayuan at imahen sa puso ng iba. Kaya tahimik akong nanalangin sa Diyos sa puso ko. Hinihiling sa Kanya na gabayan akong magsagawa ayon sa mga prinsipyo at unahin ang aking tungkulin. Naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na nabasa ko. Kung ang mga gampaning ipinagkatiwala sa iyo ay hindi masyadong kumukonsumo ng iyong oras at enerhiya, at nasa loob ng mga limitasyon ng iyong kakayahan, o kung mayroon kang tamang kapaligiran at mga kondisyon, kung gayon, dahil sa konsensya at katwiran ng tao, maaari kang gumawa ng ilang bagay para sa iba at subukang tugunan ang ilan sa kanilang mga makatwiran at naaangkop na hinihingi sa loob ng saklaw ng kaya mong gawin. Subalit, kung ang mga gampaning ipinagkatiwala sa iyo ay nangangailangan ng marami mong oras at enerhiya at masyadong nagnanakaw ng iyong oras, hanggang sa puntong dahil sa mga ito ay isinasakripisyo mo na ang iyong buhay, at ang iyong mga responsibilidad at obligasyon sa buhay na ito at ang mga tungkulin na dapat mong gawin bilang nilikha ay mawawala na at mapapalitan, ano ang dapat mong gawin? Dapat kang tumanggi dahil hindi mo ito responsibilidad o obligasyon. Sa gabay ng mga salita ng Diyos, nakahanap ako ng landas ng pagsasagawa. Kailangan ko munang tingnan kung ano ang problema ng computer. At kung hindi ito uubos ng maraming oras at simpleng bagay lang, tutulong akong ayusin ito. Pero kung malaking issue ito na matagal bago maayos, sasabihan ko silang pumunta sa mga kapatid na nagkukumpuni ng mga computer.
Kaya binuksan ko ang computer para tingnan ang issue. At nakita kong may problema ang sistema. Hindi ito isang bagay na maaayos agad. Kaya sinabi ko sa mga brother na abala ako sa tungkulin ko at wala akong oras na ayusin ito, at pinapunta ko sila sa ibang mga kapatid para humingi ng tulong. Pumayag sila pagkarinig nito. Nang magsagawa ako ayon sa mga salita ng Diyos, hindi nagkaroon ng anumang negatibong pagtingin sa akin ang mga kapatid gaya ng inakala ko. At hiyang-hiya ako. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nagkaroon ako ng pagkilatis tungkol sa tradisyonal na ideyang kultural na maging tapat sa pagsasagawa ng ipinagkatiwala sa iyo. At naunawaan ko rin na hindi nagpapatunay ng pagiging isang mabuting tao ang basta paggawa lang ng maayos sa ipinagkatiwala ng mga tao. Tanging sa pagtupad sa tungkulin ng buong puso at lakas para mapalugod ang Diyos, ang nagpapatunay na ang isang tao ay tunay na mabuting tao. Hindi ko na rin inaantala ang aking tungkulin dahil lang sa hindi ko mabitiwan ang pagnanais na hindi mapahiya at pagkatapos ay mapilitang laging pumayag sa gusto ng iba. Ang pagbabago at pagkaunawang ito ay naging resulta ng gabay ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hanggang dito na lang ang kwento. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.